Mayong gabi sa tanan, dako ako pagpasalamat karong gabi nga ma-resume nato ato nga online gospel devotion. 3 days nga wala ta katigayon tungod sang among conference sa gahapon ra gyud na human. Sa praise God for this evening that we can have again this online gospel devotion. Thank you kayo sa inyo pod nga support, mga classmates nako, mga relatives, mga friends nako ginawa, nagapasalamat gid ko diha kaninyo sa inyo nga padayong nga pag-support sa ato nga devotion every evening. So hope and pray for this evening natay mga lesson nga makuha gikan sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ma-pray ta usa before ta magbasa sa iyang balaan nga pulong. Langit no may gugmao nga Dios, Ginoo, tagiya kasama ang kinabuhi. Thank you for this evening that you can have again this devotion. Thank you for the opportunity ginahatag nimo di kanamo. And I also pray for the viewers, mga friends na ko Ginoo sa Facebook. Hope and pray for this evening. They can have also a blessings, spiritually blessings, Ginoo, coming from thy words. Gay kami Ginoo, kaalam nga langit nun, nga masabta namo Ginoo ang imo balaan nga pulong karong gabi. Pasayloa kami Ginoo sa mga sala nga mabuhat, sa muuna-una, sa panulti, bisan pa sa mga buhat aron Ginoo nga mangin worthy kami for this evening sa pagtuon sa iyong balang pulong. Gani gitugyan namo og gisalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, bali ato nga topic karong gabi is the hope of the resurrection for believers. We are commemorating for the resurrection of Jesus Christ. So, for this evening, ato basahon ang unang Tesalonica 4:14 sa gyapon ka bersikulo, but 13 to 17 makita nato diya ang kuan no, ang pasunod sang pagbalik diya sa Ginoo, sang mahitabo sa ulay mga adlaw pagbalik sa Ginoo. Ako ra basahon ang usa ka bersikulo as our topic for this evening. Kita nga nagtuo nga si Hesus namatay og nabanhaw busa tungod kang Hesus banawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Usbon ako pagbasa, kita nga nagtuo nga si Hesus namatay og nabanhaw busa tungod kang Hesus banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Ang word nga makita nato dinhi is kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. So mo ni ato nga topic karong nga gabi the hope of the resurrection for believers. Sa tanan nga nagtuo diya sa kang Kristo Jesus nga iyang manluluwas ato paglaom nga si Kristo Jesus namatay, gilubong og sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya, nabanhaw si Kristo Jesus. So assurance diya ka sa tanan nga mga nagtuo diya kaniya nagdawat kang Kristo Jesus nga nangamatay nga nagtuo kang Kristo Jesus nga moabot ang panahon nga banhawon pud ta sa Ginoo uban didto sa iyang ginharian. So ari pipila sang mga kuano, mga pulong sa Ginoo nga ato hatagan focus. Ang una is hope and resurrection. Mag-ingon ta hope and resurrection
It is the core theme in the resurrection of believers, both those who have died and those who are alive when Christ returns. Ang kinatibuk-an sang kuano sang paglaom sa mga tao nga nagtuo sa kang Kristo Jesus nga moabot ang panahon nga kadtong mga nangamatay na una sa atoa is ingon niya banhawon sa Dios, mangin kauban sa Dios sa pagbalik sa Ginoo. And that is why this hope is rooted in the belief that Jesus died and rose again. Mao na permi ato nga kuno nganong nagtuo ta nga banhawon ta sa Ginoo sa ulahing mga adlaw sa pagbalik sa Ginoo kay si Kristo Jesus namatay and then nabanhaw maupod ang tanang mga nagtuo diya sa kang Kristo Jesus. So usan ni siya sang pano sa mga challenge diya kanato nga in spite of sometimes mga kakapoy dinhi sa kalibutan, mga heartache sa ato nga kasing-kasing, but moabot ang panahon may kauban na nato ang Ginoo. So mao nang una, the hope and resurrection. Ikaduha nga word nga hatagan nato sa nga pagtagad is this. Those who are asleep. Ang word nga gigamit niya dinhi is asleep katong mga nangatulog. Nganong nangatulog ang word nga gigamit niya dinhi? Kay ingon niya this verse, the term falling asleep to describe those who have died in Christ, implying a temporary state of rest before the resurrection. Sa ato pang ingon di ay niini nga kadtong mga nangamatay na sing una nga una sa ato ang gigamit nga term sa Ginoo is falling asleep. Sa ato pa nga namatay na sila una sa ato pareha ra siya kuno sa nagtulog. Katong mga nangmatay nga una sa ato is gipaangay sa Ginoo nga nagkatulog. Kay kung nagkatulog ka na moabot ang panahon nga makamata ra gid ka. Kay natulog ra ka. But ang buot ipasabot sa Ginoo ingon niini nga kadtong mga tawo nga nagtuo kang Kristo Jesus mao ni ato timan-an no. Ang kadtong mga nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang nangamatay nga nagtuo, ang word nga gigamit is nagtuo kang Kristo Jesus. That is a pagtuo nga si Kristo Jesus mao ang pamaagi nga ang usa ka tawo makaabot diya anang langit nga giandam niya. That is why ingon sang kwan, ingon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh into the Father but by me. So, paglaom nato na siya, those who are asleep, katong una sa ato. And ingon niya, naa sila, implying a temporary state of rest before their resurrection. Sa pag-abot sa resurrection, then banhawon kana nga mga tao hangtod ang iyang lawas, banhawon sa Ginoo, dadon niya anang langit nga giandam niya alang sa mga tao nga na nangama sa mga tao nga nagtuo kang Hesus. Sa morning ko ano kamatuoran nga ato matun-an karong gabi hope and resurrection, those who are asleep mao na unang ato gihatagan pagtagad nga mga kano nga mga pulong sa Ginoo. Ma'am Daily, salamat kayo. Good evening diya kanimo. Musta ng ministry diya. So we're praying for you diya sa kuno imo mga plano sa imong kinabuhi sa imong ministry. So padayon ta
Ikatulong hataga nato pagtagad is this, comfort and assurance. Ang kamatayon di ay ni Kristo Jesus or ang pagkabanhaw pod ni Kristo Jesus, o sana siya ka comfort o kasiguruhan sa mga tao nga nangamatay or nga na mga tao nga nagtuo sa kang Kristo Jesus. This passage provides comfort and assurance to the believers in Thessalonica, especially concerning their deceased loved ones. Kaya naaman sila yung mga kwan, ang ilang mga family nga nangamatay na una sa ila, ingon sa Biblia nangatulog sila, naay panahon di ay gidasig sila ni San Pablo nga moabot ang panahon nga kanang mga loved ones nila nga nauna diya kanila moabot ang panahon nga banhawon sila sa Ginoo. So it reassures them that death is not the end and that they will be reunion with their departed brothers and sisters in Christ at His resurrection. Maunang kuano, mauna ang pagdasig, ang pagpasiguro sa Ginoo diya kanato nga katong atong mga mahal sa kinabuhi nga gikuha sa Ginoo una sa ato moabot ang panahon nga mangin kauban ta didto sa Ginoo. Banhawon sila sa Ginoo, then mangin kauban kita. That is a comfort and assurance sa tanang mga tao nga sa tanang mga nagtuo sa kang Kristo Jesus. Dahil si good evening dia sa imo sa Davao. Salamat sa support. Karon na ta nakabalik kay tungod sa conference. Kahapon murag kapoy kaayo gyud ako nga paminaw gabi. Okay, padayon ta ang word nga resurrection nagapasiguro na sa mga sa mga tao nga moabot ang panahon nga banhawon kita sa Ginoo. So that is a key point nga makita nato dinhi. Resurrection. The verse affirms the resurrection of believers who have died. So kung nabanaw si Kristo Jesus, ang mga nagapasiguro kini nga ang tanang nangamatay po diya sa kang Kristo Jesus, banhawon po sa Ginoo. So mao na ang atong kalipay o paglaom nga atong mga ang atong mga mahal sa kinabuhi gipapahulay na sa Ginoo, and time will come we will be united again diya sa presensya sa Ginoo. Hope in Christ aning paglaom nato sa kang Kristo Jesus. It provides comfort and hope knowing that death is not an end for those who believe in Christ. Maunang maunang pasiguro sa Ginoo nga ang kamatayon dili na siya mao ang katapusan. Diri ra na sa kalibutan nga kamatayon, sa ato ra na siya nga lawas. Ang pasiguro sa Ginoo nga mangin banahon kita sa Ginoo sa ulahing mga adlaw. That is, it provides for us comfort and hope nga bisan pa atong mga mahal sa kinabuhi giuna niya gikuha na sa Ginoo nga moabot ang panahon mangin reunited kita gihapon tanan. So hope and Christ diara sa kang Kristo Jesus. Katong ingon niya dinhi sa ato nga text sa 14, kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo Jesus. Mao nang ato nga ang ato focus karong gabi. So and then reunion with the Lord. So resurrection, paglaom nato kasiguruhan nga banawon kita sa Ginoo.
And then ang paglaom nato na kang Kristo Jesus. Without Christ, we can do nothing. Without Christ, ang tao lagyod. Ang kay si Kristo Jesus namatay, then nabanhaw, maupod kita, banahon pud kita sa Ginoo sa ulahing mga adlaw, and then we will be your reunion with the Lord. Mangin kauban na nato diya sa Ginoo. Good evening sa kay Ma'am Lizel Bunghay sa Palawan. Salamat sa padayon nga pag-support nimo sa ato nga kuano, ato nga devotion every night. So aside nga karon pa ko nakabalik kay tungod sa conference. Okay. Reunion with the Lord. It assures us that we will one day be reunited with those who have died in Christ, and that we, along with them, will be with the Lord forever. So ang kuano, ang pinakamaayog gyud nga mahitabo sa ulahing mga adlaw is we will be united with our loved ones, and then with with the Lord forever. Mangin kauban ta sa Ginoo hangtod-hangtod. Sa diri sa kalibutan daghan ta mga ups and downs sa ato nga pagkinabuhi, sahay natay mga sakit sa ato nga sa ato nga lawas, but time will come kwaon ta sa Ginoo, dadong kita sa Ginoo anang langit nga giandam niya. So resurrection, hope in Christ, reunion with the Lord. Ang gamay nato usa ka application ato kwaon usa. As we reflect on this verse, we can find comfort and strength in the knowledge that death is not the end, but a passage to be with the Lord. Let us live in hope, knowing that we will one day be reunited with the loved ones in the Lord or in Christ. So mao na ang kamatayon nato, ang kamatayon dinhi sa kalibutan is pasis nato na siya paingon didto sa Ginoo. So not necessarily nga gusto nata kuhaon sa Ginoo karon, kay naapay mga plano ang Ginoo nga ginahatag diya kanato. So that is why as far as the resurrection is concerned, mao nang number one, pasalamat nato nga na na banhaw si Kristo Jesus, and then kita pod banhawon sa Ginoo, and then we will be reunited with our loved ones diya sa Ginoo. So kabayonta nga makahatag ni sa sang mga dugang paglaom diya kanato. And then sure assurance of resurrection. Morning lesson nga makita nato. First lessons makuha nato karong gabi. Sure assurance of salvation. Siguro gyud nga kasiguruhan nga mabanhaw kita ni ining kalibutan. Ang verse nag-connect diya kanato, the believers faith in Jesus' death and resurrection with the hope of their own resurrection. Tungod nga tungod nga nabanhaw si Kristo Jesus, ang atong pagtuo diya sa kang Kristo Hesus sa iyang kamatayon is maupo ng mahitabo diya sa tanang mga nagtuo sa kang Kristo Jesus. Banhawon po sila sa Ginoo. Pastor Perez, good evening diya kanimo. Salamat sa imong pag-support. Okay, ato padayon nun ang sure assurance of resurrections, and then another one is God's faithfulness. Nganong makalalaom kita, makasalig ta nga banhawon kita sa Ginoo tungod kay God is faithful. Matarong ang Ginoo,
kung unsa ang gisulti sa Ginoo iya gyud nga buhaton. That is why it is a comfort and challenge for us nga magsalig kita diha sa Ginoo kay ang Ginoo is kasaligan. Faithful is kasaligan. Reliable. Pwede na to tugyanan sa tanan kay ang Ginoo kasaligan. It emphasized God's faithfulness in carrying out His promise to raise those who have died in Christ. Mauna nga makasalig ta nga banahon po kita sa Ginoo sa ulaing mga adlaw kay tungod nga ang Ginoo is faithful. Kasaligan ang Ginoo. Pwede nato i-rely ato kinabuhi. Pwede nato itugyan ang atong kinabuhi diya kaniya kay wala siya usa bisag usa ka pulong nga gisulti nga dili niya pagbuhaton. So God is faithful. Good evening, Pastor Tabligan. Salamat sa imong padayon nga support. Sa padayon na to, God is faithful or God's faithfulness and then hope in the face of death. Paglaom nato taliwala sa ang word natong gamiton is taliwala sa kamatayon, no? Kung moabot gid man kana sa atong kinabuhi nga kuhaon na ta sa Ginoo, dili ta mahadlok kay we are assured nga banawon gid kita sa Ginoo. So ari, the verse provides comfort and hope for believers who are mourning the death of loved ones, knowing that they will be reunited with them in Christ's return. So sani siya ka mga kuno pagdasig sa mga believers sa mga tumutuo nga naga kasubo tungod sang ilang nga mga mahal sa kinabuhi nga gikuha una sa Ginoo. Kay ingon niya nga time will come mangin kauban kita gihapon tanan sa ato nga mga labuan sa uban diya sa Kristo Jesus. Pastor Elmer, salamat kayo sa imong pag-support. Good evening diya kanimo. Okay, so ari pa gyud napatay oras nga gamay. Hope in the face of death. So dili ta makuano, dili ta masubo not necessarily nga dili ta mohilak, dili ta ma-feel ang kasubo sa ato nga kasing-kasing, but kung dili nga in spite of that, kung moabot man gid kana lauman og tuohan nato nga mangin kauban kita gihapon sa Ginoo sa atong mga loved ones uban sa Ginoo. Sa ultimate victory over death. So mao ni ang kuano ang ikalimang kuano, ikalimang lesson nga ato makuha karong gabi ultimate victory over death. It underscores the victory of Christ over death in the ultimate victory of believers who are raised to new life with him. So that is why sa seven last word ingon ni Kristo Jesus dia is it is finished. Nahuman na niya. So that is why sa ato pang daog na ang Ginoo. Victory na ang Ginoo sa kamatayon. Nahuman na niya iya trabaho ni ining kalibutan. And sa ato pa nga kung nagdaog si Kristo Jesus over death, ang tanan nga nagtuo po diya sa kang Kristo Jesus, ingon niya the ultimate victory of believers also who are raised to new life with Him. So, kadaugan po diya sa tanang mga nagtuo sa kang Kristo Jesus. So, mauning
karong gabi usa ni siya kapag nasig pagyud diha kanato sa ato nga padayon nga pag-alaga diha sa Ginoo. Pastor Palomar, salamat sa imong pag-uban karong gabi sakay Sir Vince Oro Castro, salamat sa imong pag-uban karong gabi. Sa another one lesson nato makuha is not abandon. Wala tagi pasagdan sa Ginoo. Dili ka pasagdan nga ikaw ra. This verse assures believers that those who have died will not be left behind, but but will be reunited with the living at the Lord's coming. So mao nang challenge sa Ginoo diya kanato. Dili walay usang nga mabilin kung sa mga man nagtuo diya sa kang Kristo Jesus. Mao ni ato permi timan-an karong gabi no. Ang ato nga bersikulo, kitang nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw busa tungod kang Hesus banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Mao na ang kuano kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus dili niya pagpasagdan, dili niya ibilin o ang word na diya nga magamit nato siguro sa Bisaya, dili ka ibilin sa Ginoo, not abandon. Ah, those uh, Aringon niya, those who have died will not be left behind, but will be reunited with the living at the Lord's coming. So, wala ta kay balo kung kano sa mo balik ang Ginoo, but ang assurance nga gihatag sa Ginoo diya kanato is walay usa nga mabilin. Basta nagtuo ka, nag-ila ka kang Kristo Jesus nga imo manluluwas, dadon gid ka sa Ginoo. Sa panahon nga mobalik ang Ginoo niining kalibutan. Sa applications sa to nga kuano, mga lessons nga nakuha nato for this evening and then karon applications pipila ka mga applications makuha nato karong gabi at least salig gina makahatag kini sang mga challenge diya kanato sa atong padayon nga pag-alaga diya kaniya. Number one, applications, practical applications diya sa kanato, comfort in grief. Grief. So, usan ni siya di ay ka comfort paglipay diha sa tanan nga mga nagkasubo, sa tanang mga katawhan. The verse assures believers that those who have died in Christ are not lost. Mao na ato nga kwan nga timan-an nga tanan nga nagtuo kang Kristo Jesus ingon niya are not lost, wala siya nawala, wala siya namatay nga walay kapuslanan, kundili nga giandam siya sa Ginoo sa pagbalik sa Ginoo niining kalibutan. But are with the Lord and will be resurrected when Jesus returns. This provides comfort and hope in times of mourning, knowing that they will be reunited with their loved ones in the afterlife. So moabot ang panahon nga may kauban ta gihapon sa ato nga mga loved ones nga gipapahulay na sa Ginoo una diya sa atoa. So comfort ni siya kanato. Mao nang una applications makita nato. And then ikadua is hope for the future. Paglaom nato ni sa atong kaugmaon, sa atong palaabuton ang kamatayon ni Kristo Jesus. Pastor Amada, good evening dia kanimo. Salamat sa padayon nga pag-support ninyo sa atong evening devotion, everyday evening devotion. Hope for future. The verse inspires hope
for a future reunion with the decayed believers, as well as hope for their own eternal destiny. So mao ni ato paglaom no nga time will come ngin kauban nato atong mga mahal sa kinabuhi nga gipapahulay na sa Ginoo una kaysa ato. And then ingon niya, this hope encourage believers to live lives worthy of their calling and to remain faithful in the face of adversity. Mao ni siya ginawa, mao ni siyang pagpahinumdom diya sa tanang mga believers, sa tanang mga nagtuo kang Kristo Jesus nga magkinabuhi sila as faithful, remain faithful. Magpadayon sila nga matinud-anon sa ilang pag-alagad diya sa Ginoo. In spite of maybe adversity nga ato nga kwan, nga from time to time we face adversity, mga difficulties, we should be remain faithful kay time will come mangin kauban nato ang Ginoo anang langit nga giandam niya. Hope for the future. And then number 3, motivation to live. Ang resurrection ni Jesus Christ usa na siya sang nagamotivate diya kanato, nagadasig diya kanato nga magkinabuhi as holy nga balaan ni ining kalibutan. Sa ato nga pagkinabuhi din sa kalibutan. Understanding the promise of resurrection and eternal life should motivate believers to live holy lives. So mao na ato hinumduman no. Ang kamatayon, ang resurrection ni Jesus Christ, ang promise ni Jesus Christ nga time will come, we will be resurrected, we will be reunion with Him sa mga una diya kanato, maunang mag-motivate diya kanato nga magkinabuhi kita nga faithful sa pag-alagad sa Ginoo. So this includes living in accordance with God's will, avoiding sin and seeking to please Him in all things. Ang word last makita nato diya no, seeking to please Him in all things. So hope and pray nga ato nga aim sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi is to give glory and honor diya sa Ginoo. To live in accordance with God's will. Pagkinabuhi nato nga diya ta sa kabubuton sa Ginoo. Motivation to live. And then number 4 is encouragement for spiritual growth. So usa ni siya ka-challenge sa mga kwan pod, ka mga pagdasig sa mga nagtuo diya sa kang Kristo Jesus nga ilang Dios nga magtubo siya espirituhanon. The verse reminds believers that their faith in Jesus' death and resurrection is the foundation of their hope and eternal life. This encourages them to continue growing in their faith, seeking to understand God's word and living lives that honor Him. So hope and pray nga tanan nga ato nga buhaton dinhi sa kalibutan, ang focus nato nga ang Ginoo mao'y madaig sa ato nga kinabuhi. Sa mao ni mga encouragement diya kanato karong gabi in application sa ato nga pag-alaga diya sa Ginoo. Kabayon ta nga karong gabi makahatag pagini sa mga challenge diya kanato sa pagkinabuhi nga matinud-anon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Ako usbon sa pagbasa ang verse 14 ingon niya, kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw busa tungod kang Hesus banahawon og dad-on sa Dios uban kaniya
kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. So kabay unta nga sa mga wala pa nakatuo diha sa kang Kristo Hesus, ah, ibutang ang imo nga pagtuo diha sa kang Kristo Hesus aron nga kung unsa man ang moabot sa imong kinabuhi manginandam ka nga moabot ang panahon banahon ka uban sa Ginoo. Kadtong mga nagtuo diha kang Kristo Hesus. Hinumduman nato ang word nga faith is duha ka klase, passive and active. Mag-ingon ka passive, igo ra ka nagtuo nga si Kristo Hesus nanginmatay sa krus sa Kalbaryo, igo ra ka nagtuo nga si Kristo Hesus Dios, igo ra ka nagtuo nga si Kristo Hesus ra makaluwas, pero wala kay gibuhat. That is passive. Ang pagtuo nga ginasulti sa balaang kasulatan dinhi, active nga pagtuo. Sa ato pa nagtuo ka nga si Kristo Hesus nanginmatay sa krus sa Kalbaryo alang sa imong mga sala, nagtuo ka nga si Kristo Hesus ra ang makapasaylo sang imo nga mga sala. So ang imo nga buhaton is dawaton nimo si Kristo Hesus nga imong manluluwas sa imong kasing-kasing aron nga maandam ka nga kung moabot ang panahon nga kuhaon ka na sa Ginoo niining kalibutan, ah, mangin kauban nimo ang Ginoo sa himaya nga giandam niya alang diha kanimo. So salamat kayo sa balaan nga pulong sa Ginoo nga aton natun-an karong gabi. Ako ra gyud panghinaot nga atong pagtuo ibutang nato diha sa Ginoo, ihatag nato sa Ginoo. Mao nang ingon sang Juan 1:12, sa tanan nga nagtuo kang Kristo Hesus nga iyang manluluwas, gihatagan sila niya sa katungod nga mahimong iyang mga anak. So ibalik ang imong relasyon diha sa Ginoo, pinaagi sa ilan nimo nga si Kristo Hesus imo nga personal nga manluluwas. So salamat kayo karong gabi mag-pray ta. Kalaygong ka langit nga Dios karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa mga blessings na pod na spiritually nga makuha karong gabi. Salamat sa mga co-workers nga padayon sa pag-challenge Ginoo nga mapadayon ang imong buhaton, online gospel devotion, among mga friends, panginaot nga hatagi sila Ginoo sang dugang challenge Ginoo sa pagbuhat sa imong buhaton, pag kinabuhi nga faithful sa nagaulat kami sa imong pagbalik liwan ining kalibutan. So i-bless Ginoo among mga co-workers sa ilang mga trabaho nga ah, hatag nimo Ginoo gitugyan nimo diha kanila. Proteksyon ni bisan pa karong gabi lagi Ginoo kami tanan sa kalinaw, preserve sa mga untoward incidents, bisan pa sa mga dautan. Kani ginakatugyan kami og nagasalig diha sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Kaya mayong gabi gyud diha sa tanan.